Nagsimula ang chapter 400 sa Tier 3 kung saan makikita natin sila Finks at Phaeton na patuloy pa rin hinahanap ang hideout ng Hailey gamit ang receiver. Nakita nila na 200 metro na lamang ang distansya nila sa transmitter. Nangangahulugan na nasa Tier 2 o nasa Tier 4 ang hideout. Sa kanilang paghahanap, naabutan sila ni Nobunaga na kakagaling lamang sa lugar na gusto nilang matunton. Sa nakaraang kabanata, pinalaya si Nobunaga ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng Nen ability na nagpoprotekta sa hideout. Tinanong ni Finks kung bakit nakabalik agad si Nobunaga. Sinabi ng swordsman na ikukwento niya na lamang mamaya. Sa ngayon ay tinanong niya na muna kung nakita na ng mga kasama kung nasaan ang transmitter. Sinagot siya ni Phaeton sa pagkasabi na maaaring nasa ibaba o itaas na palapag ang hideout. Kaya sinuhestyo ni Finks na gamitin nila ang hidden door na meron sa base ng Char upang makapunta sila sa mas mataas na palapag. Dahil Tier 4 lamang ang pwede nilang puntahan, nagtungo muna sila sa baba. Pinadaan sila ng mga sundalong nakakakilala sa kanila. Hindi pwedeng magtungo ang Phantom Troop sa mas mataas na palapag nang walang nagbibigay sa kanila ng access. Kaya ang naisip nilang paraan ay tulungan ng mafia sa pagtalo sa Hailey kapalit ng pagbibigay ng mga ito ng tulong para makapunta sila sa mas mataas na palapag. Tinanong ni Finks kung matutukoy ba ni Nobunaga ang lokasyon ng hideout sa loob ng barko. Pero sinagot siya ni Nobunaga sa pagkasabi na hindi, sapagkat gumawa si Morena ng isang espasyo sa pamamagitan ng Nen. Habang pababa ang tatlong spiders, nakita ni Phaeton na lumalayo sa kanila ang transmitter. Kumukumpirma ito sa teorya nila na nasa Tier 2 ang hideout. Kung nasa Tier 2 ang pinagtataguan nila Morena, nangangahulugan ito na makapangyarihan ng taong tumutulong sa kanila. Sapagkat ang mga nasa palapag lamang na ito ay mga mayayaman at may malaking koneksyon sa bansang Kakin. Sinabi ni Phaeton na kailangan na nilang magtungo sa base ng Char. Pero nagsalita si Nobunaga sa pagsuhestyon na hanapin muna nila si Franklin at isama nila ito. Sapagkat hindi alam ni Nobunaga kung ilan lahat ang miyembro ng Hailey at hindi niya inaasahang maibubuga ang Nen abilities na tinataglay ng grupo. Pinaalala ni Finks na ang pagkalaban nila sa Hailey ay isa lamang sideshow hanggang sa mahanap nila si Hisoka. Maaaring sinabi niya ito dahil ayaw ni Finks na isama pa si Franklin sa kanila. Gayong abala ang kapwa membro sa paghahanap kay Hisoka. Ipinunto ni Nobunaga na kailangan nilang isama si Franklin sapagkat ang pagtalo sa Hailey ay magsisigurado ng kanilang ruta patungo sa mas mataas na palapag. At mas lalaki ang tsansa nila sa pagtalo sa grupo kung kasama nila si Franklin. Naintindihan ni Finks ang gusto mangyari ni Nobunaga, pero sinabi din nito na mukhang sobrang interesado ang swordsman sa Hailey. Hindi ito itinanggi ni Nobunaga. Habang nag-uusap ang tatlo, may isang emergency broadcast ang inanunsyo mula sa intercoms ng barko. Hinihingi nito ang atensyon ng lahat dahil may isang malungkot at hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa loob ng barko. Hindi sinabi sa kabanatang ito kung ano ang balita, pero kung inanunsyo ito sa buong barko, maaaring isa itong balita na konektado sa paglalakbay nila patungo sa Dark Continent o di kaya naman ay tungkol sa mga mahalagang tao kagaya nila Haring Nasubi Ueguru o Beyond Netero. Sa Room 1006, ipinakilala ni Tyson ang kanyang mga gwardya. Ito ay sila Madwig, ang gwapong may amnesia, si Himonse, ang world's biggest star, si Ansel, ang nakababatang kapatid daw ni Tyson pero ang prinsesa lamang ang nakakaalam ng sekretong ito, si Yuga, ang legendary tutor, at si SR Nebula, isang prinsipe mula sa planet Muni. Ipinakilala ni Tyson ang mga gwardya sa isa niya pang tagapagsilbi na si Giuliano, na naintindihan agad na parang roleplay ang ginagawa ng mga kapwa niya gwardya. Medyo pa-cute na itinama ni Tyson ang komento ni Giuliano sapagkat ang totoo daw na nangyari ay na-reborn ng mga gwardya at nagkaroon ng bagong pagkatao. Ito ang parehong mangyayari kay Giuliano na ipapanganak naman bilang malanding gwardya pero may mabuting puso. Nakisakay si Giuliano sa kagustuhan ng prinsesa. Iba-iba ang ugali at hilig ng mga prinsipe at prinsesa ng Kakin. Pero ibang klase ang tinira nitong si Tyson para makaisip ng mga ganitong kalokohan sa gitna ng succession contest. Pinapanood ni Izunabi ang pinagagawa ni Tyson at ang mga kapwa gwardya. Sinabi nito na nagbago si Giuliano simula noong binasa nito ang libro ni Tyson, kaya maaaring konektado ang libro sa kakayahan ng guardian spirit beast ng prinsesa. Dulot nito, naisip ni Izunabi na gamitin ang libro upang impluwensyahan ng hari na tapusin ang succession contest. Tinanong ni Izunabi si Tyson kung binigyan ba nito ng libro ang hari. Sumagot ang prinsesa sa pagkasabi na ipinaaabot niya sa kanyang ina ang libro para sa kanyang ama. Hiniling ni Izunabi kay Tyson na kausapin muli ang kanyang ina upang makumbinsin nito ang hari na basahin ang libro sa susunod na pagkasalo sa barko.
sapagkat maaaring magbago ito sa kapalaran nilang lahat. Naging masaya si Tyson na marinig ang kahilingan ni Izunami at ipinangako niya na kakausapin niya ang kanyang ina tungkol dito. Maganda ang pinaplano nila Izunami. Yun nga lamang ay sinabi na ni Haring Nasubi noon na imposible na niyang mapatigil ang succession contest dahil wala na ito sa kanyang mga kamay. Sunod na ipinakita ang labas ng Room 1010. Dumating ang 4 na sundalo sa tapat ng silid. Maaaring susunduin ng mga ito si Reyna Seiko upang questionin sa tangkang pagtakas ng kanyang mga anak na sila Kacho at Fugetsu. Alam na ng Reyna na namatay na ang isa niyang anak na si Kacho, pero parang hindi siya nakakaramdam ng pagkalungkot sapagkat nagkomento pa ito na nakakainis ang pagiging dunong-dunungan ni Kacho at naging masakit lamang ang pagkawala nito dahil nagsisilbi ang bata bilang protection kay Fugetsu. Naniniwala si Seiko na masyadong mahina si Fugetsu para haraping mag-isa ang succession contest, kaya umaasa siyang mananatili muna ito ng matagal sa proteksyon ng Justice Bureau. Si Kacho ay alam na walang silbi ang kanyang ina pagdating sa succession contest. Ito ang rason kaya pinalano ni Kacho ang kanilang pagtakas nang hindi humihingi ng tulong mula sa reyna ni si Seiko. Lumipat ang eksena sa Justice Bureau at makikita dito si Kacho na buhay kahit nakita natin siyang namatay noon sa lifeboat. Sinabi ng batang babae na maaaring na-resurrect siya bilang guardian spirit beast upang protektahan si Fugetsu. At kung nakikita siya ng kanyang kapatid, nangangahulugan ito na hindi nakasali sa kompetisyon si Kacho. Ganun pa man, nag-aalala ang prinsesa sapagkat maaaring ang aura ni Fugetsu ang nagpapanatili ng anyo kay Kacho at maaaring ang pananatili niyang buhay ang pumapagod ng lubusan kay Fugetsu. Nakikinig si Kaiser at Melody sa sinasabi ni Kacho at halatang ngayon lamang nalaman ni Melody na namatay ang prinsesang binabantayan niya. Sapagkat nanginginig sa takot si Melody at sinisisi nito ang kanyang sarili. Isang reaksyong kinagalit ni Kacho dahil hindi dapat sisihin ni Melody ang kanyang sarili. Kung naging guardian spirit beast na si Kacho, nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kaunting kalamangan ni Fugetsu sa kompetisyon. Sapagkat siya pa lamang ang tanging prinsesa na nagagawang makita at makausap ang sarili niyang guardian spirit beast. Sinabi ni Kacho na siya ang pumili ng kanyang kapalaran at hindi niya ito pinagsisisihan sapagkat kailangan niyang tulungan sa Fugetsu na maging hari kung hindi sila maaaring tumakas sa succession contest. Kailangan nilang lumaban pero pinaalala ni Kacho sa kanyang mga kausap na huwag ipaalam kay Fugetsu na patay na siya. Sinang-ayunan ng investigador ng Justice Bureau na si Kaiser ang sinabi ni Kacho at pinaalalahanan din ito si Melody na hindi makakatulong ang sobra-sobra nitong pag-iisip at maaaring mabigo niya ang umaasa pa sa kanyang si Kacho. Tinanong ng dalaga kung gusto pa ba silang tulungan ni Melody. Agad na sumagot ang hunter sa pagkumpirma na tutulong siya. Para sa mga medyo nakalimutan na, nakakulong ngayon si Melody dahil sa ginawa niyang pagtulong kanila Kacho at Fugetsu. Kapag napatunayang may sala siya, maaaring hatulan ng hunter ng kamatayan bilang kaparusahan. Sinabi ni Kaiser kay Melody na mayroong 5 prinsipeng gusto siyang makita. Ang ikatlo at ika-4 ay gustong patugtugin si Melody sa kanilang mga silid. Habang ang ika-1, ika-5 at ika-7 ay nagpabatid na makakapagbigay sila ng pardon kay Melody kapalit ng pagtugtog muli nito. Tinanong ni Kacho kung ano ang ibig sabihin ng pardon. Agad na sumenya si Melody kay Kaiser na para bang sinasabi nito ng palihim na huwag ipaalam kay Kacho ang nangyari kay Kinney. Dulot nito, pinaliwanag ni Kaiser sa prinsesa ang kasong kinakaharap ni Melody at ang pagiging kasabot nito sa kanilang pagtakas. Matatandaan na ang guardian ni si Kinney ay nagpakamatay matapos niyang mapasakay sa lifeboat ang 2 prinsesa. Hindi nakita nila Kacho ang bangkay nito sapagkat bumalik sila sa loob ng barko gamit ang mahiwagang pintuan ni Fugetsu. Pinaliwanag ni Melody na ang kanyang Nen ability ay nakalaan talaga para sa pagpapagaling at maaari itong mapaglabanan kung tatakpan lamang nila ang kanilang mga tenga. Mula dito, naisip ni Kaiser na pwede niyang gamitin ang abilidad ni Melody para linlangin ang ibang mga prinsipe. Medyo nag-alala ang hunter sa pinaplano ni Kaiser sapagkat medyo duda siya sa paggamit ng kanyang abilidad sa pagpaslang. Ganun pa man, nagmatigas si Kaiser sa pagkasabi na para maprotektahan nila sa Fugetsu, kailangan nilang lokohin ang ibang mga prinsipe at isa-isa nilang paslangin ang mga ito. Kapag pumayag si Melody sa paraan, ihahanda ni Kaiser ang isang slow-acting poison na pwede nitong gamitin sa mga prinsipe. Sa madaling salita, plano nila Kaiser na patugtugin si Melody at habang nasa halusinasyon ng mga prinsipe, papainumin nila ito ng lasong tatalab lamang matapos ang ilang araw. Paraan upang hindi mapagbintangan si Melody. Sinabi ng hunter na handa siyang mamatay para kay Fugetsu, pero tinanong niya si Kaiser kung bakit ito ginagawa ng lalaki.
Sinabi ng investigador na akala niya ay naging malinaw na kay Melody na umiibig sa kanya si Kaiser. Ipinaliwanag nito na hindi siya makatulog sa pag-iisip kay Melody at sa musika nito. Ngayon lamang siya nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso at sobra siyang naguguluhan talaga sa kanyang nararamdaman noong una. Pinapakinggan ni Melody ang puso ni Kaiser para malaman kung nagsasabi ito ng totoo, pero hindi siya makarinig ng kahit na anong pagsisinungaling mula dito. Sinabi ni Melody noon na maaaring may nagmamanipula kay Kaiser para itrato siya ng ganito. At maging ako ay hindi makakita ng rason kung bakit lolokohin ng investigador si Melody. Kaya kung totoo ngang umiibig ito sa Hunter, siguro ay panahon na para magsuklay si Melody. Joke lang. Ayaw pa ding maniwala ni Melody sa mga pambobola ni Kaiser, pero sa kanyang isipan, nagtataka talaga ang Hunter kung nagbabalak nga ba si Kaiser ng masama sa kanila. Gayong pwede silang tapusin ng investigador sa loob ng Justice Bureau kung gugustuhin ito. Sinabi ni Melody na pumapayag siya sa kasunduan, kaya sumagot si Kaiser sa pagkasabi na iahanda na niya ang kanilang mga kailangan. Si Kacho naman ay nagsalita sa pagkasabi na babalik na siya kay Fugetsu at ipapaliwanag niya dito ang pag-aakala ng ibang tao na patay na siya. Hindi nakikita si Kacho ng mga hindi NEN users. Halimbawa, dyan ay ang kanilang mga tagapagsilbi. Kaya tama lamang na sabihin niya sa kakambal ang maaaring sabihin ng ibang tao at magsinungaling siya na hindi pa siya patay upang maiwasan nilang panghinaan ng loob si Fugetsu. Nagtungo na si Kacho sa silid na ipinagamit sa kanila ng Justice Bureau. Tinawag niya agad si Fugetsu pero hindi ito sumasagot. Nakita ni Kacho na wala ang kakambal sa silid, kaya agad niyang binuklat ang kumot na nakatakip sa kama nito. Dito, kanya nakita ang mahiwagang pintuan na ginagamit ni Fugetsu. Nag-alala si Kacho sa lagay ng kanyang kapatid. Hahanapin niya pa sana ito pero buti na lamang ay lumabas na si Fugetsu mula sa pintuan. Agad niyang hinawakan ng kamay ng kakambal at tinanong kung ayos lamang ba ito. Sumagot si Fugetsu sa pagkasabi na nagawa niyang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Dahil dati, nagagamit niya lamang ang kanyang pintuan ng isang beses kada araw. Pero ngayon, pwede na niya ito magamit kahit ilang beses. Sobrang kakaiba si Fugetsu. Parang sinaniban ito ng masamang espiritu dahil sa hitsura ng kanyang mga mata at dahil sa nakakatakot nitong pagkilos. Sinabi pa ni Fugetsu na pwede na siyang maglakbay sa pintuan kahit wala si Kacho at kahit nagpapahinga ang kakambal. Nakaramdam ng pag-aalala si Kacho para kay Fugetsu. Tinanong niya kung ayos lamang ba ito. Nakangiting sinabi ni Fugetsu na oo at nakakaramdam siya ng kasiyahan sa tuwing ginagamit niya ang kanyang abilidad. Hinawakan ni Kacho ang balikat ni Fugetsu at sinabi nito na kailangan magdahan-dahan ng kakambal sa paggamit ng kanyang kakayahan. Pero hinablot ni Fugetsu ang braso ng kanyang kakambal at umiiyak na sinasabing pagkakataon naman niya para protektahan si Kacho. Hindi maintindihan ng prinsesa ang nangyayari, kaya nasabi niya na lamang kay Fugetsu na magpahinga na muna at pag-usapan na lamang nila ang lahat kapag nagising ito. Maraming rason ang pwedeng nagsani sa pangyayari kay Fugetsu. Maaaring ang kanyang pagbabago ay epekto ng pagkamatay ni Kacho o pwede din namang ginamitan siya ng isang curse type ability ng kanilang mga kalaban. Gamit ang kanyang kakayahan bilang Guardian Spirit Beast, tumugos si Kacho sa pader at nakipagkita siya kay Melody. Sinabi niya dito ang nangyayari kay Fugetsu. Sa kasamaang palad, parehong key witnesses si Melody at Fugetsu kaya ipinagbabawal ang Justice Bureau ang pagkikita ng dalawa. Dahil dito, humingi sila ng tulong kay Kaiser para magkasalubong man lang si Melody at Fugetsu sa pasilyo. Natulungan sila ni Kaiser kaya nakita ni Melody ang masamang lagay ni Fugetsu. Binabalutan ito ng madilim na presensya, hinahabol ng mga lumilipad na insekto at sinusundan ng mga nakakatakot na espiritu. Kinalabutan ng sobra si Melody. Sinabi niya na humihina na ang aura ni Fugetsu at parang nasa estado na ito ng Zetsu. Iniisip ni Melody kung paano at kailan ito nangyari. Hindi na alam ng Hunter ang gagawin. Ang tanging sigurado lamang siya ay kailangan na nila ngayon ng isang magaling na NEN exorcist para kay Fugetsu. Nakarating na si Melody sa silid kung saan kakausapin siya ng mga prinsipe o ng kanilang mga representante. Sa kanyang pagpasok, laking gulat niya na mismo ang ikatlong prinsipe ang dumating upang makipagnegosasyon sa kanya. Si Zhanglei ay walang kaalaman pagdating sa NEN, pero alam niya ang kahalagahan ng kapangyarihan para manalo sa succession contest, kaya kumukuha siya ng mga NEN users na kaalyansa katulad nila Melody at Kurapika. Sinabi ng prinsipe na gusto niya magpakita ng respeto kay Melody at pinuri din nito ang naging pagtatanghal ng Hunter. Hiniling ni Zhanglei na marinig niya muling tumugtog si Melody sa kanyang silid at pagkatapos ay binigyan niya ng regalo ang Hunter. Nakita ni Melody na isa itong barya na merong nakamarkang number 1.
Tinanggap niya ito mula sa prinsipe. Ang sunod na nakausap ni Melody ay ang private military commander ng ika-4 na prinsipe. Ito si Vantine. Sinabi nito na ang pakikipagnegosasyon kay Melody sa lugar kung nasaan sila naroon ay walang kahulugan, kaya gusto niya lamang magkumpirma ng ilang bagay kay Melody. Medyo napaisip si Melody sa sinasabi ni Vantine sapagkat parang meron itong ikalawang kahulugan sa salitang negosasyon, kaya ipinagpalagay niya na maaaring ang ika-4 na prinsipe ang sumumpa kay Fugetsu at gusto nitong makipagnegosasyon kay Melody. Tinanong ni Vantine kung gusto ba ni Melody na tanggapin ang imbitasyon ng prinsipe. Sinabi ng hunter na kung siya lamang ang tatanungin, gusto niyang magtanghal para sa prinsipe. Ikinagalak ni Vantine ang pagtanggap ni Melody ng paanyaya. Pero bago siya umalis, sinabi ni Melody na pwede na silang magnegosasyon ngayon. Nagtaka si Vantine sa sinasabi ni Melody, kaya sinabi ng gwardiya sa hunter na pag-uusapan nila ito sa oras na makalabas si Melody ng Justice Bureau. Narinig ni Melody ang tibok ng puso ni Vantine at kanyang nalaman na walang kinalaman ng ika-4 na prinsipe sa nangyayari kay Fugetsu. Sa madaling salita, ang 3 pang prinsipe na kakausap sa kanya ang maaaring umatake sa ika-11 prinsesa. Nasabi ko na sa inyo ito noon, ang sa tingin kong sumampa kay Fugetsu ay walang iba kundi ang mga have-nots o ang mga tauhan ng ika-2 prinsesa na binubuo ng mga cursed assassins. Lumipat ang eksena sa silid kung saan makikita si Melody na kausap si Kaiser. Sinabi ng hunter sa investigador na kailangang iwasan nila makagawa ng mga pagkakamali sapagkat hindi nila alam kung sino ang sumampa kay Fugetsu. Kailangan din nilang gawin ang lahat upang matulungan ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Kaya nakiusap si Melody na humingi ng tulong kay Kurapika sa room 1014 at sabihin ni Kaiser sa hunter ang sitwasyon nila sapagkat ito lamang ang pinagkakatawalaan ni Melody. Matagal nang magkaibigan sila Kurapika at Melody, kaya sigurado akong gagawa ng paraan ng hunter upang matulungan ang kanyang kaibigan. Pero mahihirapan si Kurapika sa pagsaklolo sapagkat nasa critical siyang sitwasyon sa mga pagkakataong ito. Lumipat ang eksena kay Kurapika, kasama nito si Bill at nasa harapan nila si Longhee dahil gigisingan na nila Kurapika ang nenang gwardya. Tumanggi si Longhee na magsagawa ng test. Hindi na niya daw ito kailangan sapagkat isa na siyang nen user. Tinanong ni Longhee kung sumasang-ayon ba si Kurapika sa kanilang kontrata matapos niyang marinig ang mga pinagtapat ni Longhee. Sinabi ni Kurapika na oo, makikipagtulungan siya kay Prince Tobepa. Ano kaya ang revelasyong sinabi ni Longhee kay Kurapika at bakit biglang nakipag-alyansa agad ang hunter sa ika-5 prinsesa na si Tobepa? Sobra kayong magugulat sa malalaman nyo sa susunod na kabanata sapagkat isa ito sa maaaring makapagpabago hindi lamang sa takbo ng kompetisyon, pati na rin sa paglalakbay ng ating mga bida patungo sa Dark Continent.